dear beloved, Boss Mike, Cervera. Report, mga kababayan, siya dahig, siya iba yung dagat. Opo, nais ko pong balita sa inyo. Ito hong balita na nakahanap na ng nakakampi, sidigon nyo. Anong kakampi ang Boss Mike? Malamang tao. Di ba? Sige, ito na. Na itinalaga ng International Criminal Court ang lumalalang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinahayag ng korte ang diagnosis kasama ang kahilingan ng mga abogado ni Duterte na ipagpaliban ang kanyang paglilitis kaugnay ng kasong crimes against humanity. Bakit? Ipinagpatibay ng eksperto ang mga pahayag ng kampo ni Duterte ng panghihinayang o panghihinang kanyang memorya. Nanghihina na daw ho yung memorya. Sabi po ng mga eksperto sa kanila. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung ganyan, mga kababayan ang sinasabi, nila, na yung eksperto daw, siya nananuri o nagsuri kay Digong, nagsasabi ho at pinapaboran na si Digong daw, mga kababayan, ay mahina na ho yung memorya. Kung totoo man yan, mga kababayan, abay, mag-isip na yung mga DDS na tatanga-tanga. Huwag na kayong umasa na lumabas pa si Digong. Tandaan nyo yan, ha? Kasi kahit makalabas yun, hindi kayo nun makikilala. Wala na wala nang maalala. Kahit pa sabihin nyo, Digong, nagpakahirap ako sa iyo. Sumama ako sa rally. Kahit ganun nyo sabihin nyo, kahit humiyak kayo ng dugo. Wala kunyari lang. Kunyari lang, pagpalagay natin, nakalabas ho si Digong. Siyempre, yung mga tagasunod niya, na halos sa mga kababayan isara pa yung mga bagbagi nila sa mga tear gas at mga bombit ng bombero dyan sa Mindiola. Maalala pa ba ni Digong yun? Ay, Digong, ako po yung nilalapan. Sinasarapa ko amin ang ang mga tubig, binubumbit sa katawan namin. Wala na, hindi ka na maalala noon. Maniwala ka. Diba? Digong, Tatay Diggs. Ganon sila, di ba? Tatay Diggs, ako po yung taga-suporta nyo, number 1. Mga kababayan, ang tawag sa kanila, sa sarili nila, ang tawag nila sa sarili nila, lahat number 1 sila. Pag tinanong nyo, sino ka? Number 1 po akong tagapagtanggol mo, Tatay Diggs. Kung sakali lang, manalo si Sarah, ipa-appoint mo ako, Tatay Diggs, Yusek. Mga kababayan, yung mabaho, yung hindi naliligo, ang gusto daw nun, i-appoint mo ako, wag si hindi ko matawag doon sa tinatawag nyo. Wag yung kay Attorney Trixie, wag nyong ibibigay ang PCO. Di ba? Pag ako naging PCO, pinapromise ko, pagmumurahin ko lahat yung mga away kay Sara Duterte. Grabe, no? Mga kababayan, papayag ba si Maharlika? Siyempre, hindi papayag si Maharlika. Maharlika, mag-isip ka na. Hindi ka na makikilala ni Digong. Hindi ka na makikilala ni Digong kahit meron pa kayo nung nakaraan. Hindi na maaalala ni Digong nung kailan ikay binengbang. Tama, di ba? Wala na Kahit ipaalala mo ng ilang beses yung ginawa nyo na kayo lang ang nakakaalam at ang saksi ay ang dingding lang. Wala na. Tama? Kahit pa sabihin mo, saksi yung unang kumot,
pati kobre kama. Ha? Pati kobre kama na pinamunas nyong dalawa. Wala. Hindi na maalala yun. No. Paalala mo yung ungol. Maaari pa. Diba? Ipaalala mo yung ungol ha. Ibulong mo sa kanya kasi tulang na siya. Tulang ba? Bingi. Diba? Bingi na. Paalala mo, ibulong mo. Sabihin mo ganito, Tatay Diggs, hindi mo na ba ako maalala pero pag narinig mo itong ungol ko, maaalala mo ako siguro. Ano yun? Paanong ungol? Sige po, Tatay Diggs. Yan, gawin mo yan. Yan. Grabe siguro mga kababayan, ano? Ay, hindi ganyan yung ungol na gusto ko. Sasagot, paano ba yun? Hindi pa ako tapos, Tatay Diggs. Tatay Diggs, bilisan mo, Tatay Diggs. Malapit na, Tatay Diggs. Mga kababayan, sigurado. Di ba? Malamang maalala ka nun, ha? Marley ka. Roque, payo ko lang, ha? Si Roque na, si Roque, kasi nga, wala na daw wala nang maalala si Digong. O Roque, narinig mo, wala nang maalala si Digong. Huwag kang pupunta sa kanya na magpapalit ka o tatanggalin mo yung piluka mo, ha? Di ba? Baka mamaya tanggalin mo yung piluka, hindi ka maalala. Oo. Baka pag lumapit ka sa kanya, sabihin niya, Bato, ikaw ba yan? Puta, ganun yung mga ulyanin, di ba? Oy! Tatanda rin tayo, totoo yun. Kaya lang, nasaksihan ko yun sa mga apong-apong namin, eh. Sabi ng apong ko sa akin, Jo, ikaw ba yan? Ang tawag sa akin mga kababayan, yung pangalan ng tatay ko eh. Haan apong. Siya, Jay, paborito yung apuyo. di ba no? Mga kababayan, benteng bagok para, para may maalala. Yun. Ngayon mga kababayan meron silang bagong propaganda na ginagawa. Alam nyo kung ano? Abay mga kababayan, sa ganyang sitwasyon daw ni Digong, abay may nagnanasya pa sa kampo ni Pangulong Bongbong na ipapategi bambang daw yung matanda. Kung hindi ba naman mga tanga talaga yung mga DDS, pinapaniwalaan nila. Abay nagro-rongaab, nag-iiyakan yung mga DDS. Sabi ng mga DDS, hindi na kayo naawa kay Tatay Diggs. Nakakulong na nga, gusto nyo pang patayin. Ganon sila. Talagang nag-iiyakan, mga kababayan ko. Tanong ko lang sa inyo, kung di ba naman kayo tangat bobot sinto-sinto, paano nyo pagbibintangan? Si Manong Bongbong nagagawa niyan, hindi nga makapasok yung mga tao dyan. Pili lang ang makakapasok. Sino? Yung pamilya. Sino? Si Pulong, yung dalawang asawa, ewan ko lang, doon kay Alpotera. Tama? Sila lang ang nakakapasok. Sino? Si Hanilet, nanay nung nagparitoke. Sino yung nagparitoke, Boss Mike? Si Kitty. Yung asawa, si Elizabeth, at saka yung anak na nagparitoke din. Sino, Boss Mike, yung anak ni Elizabeth na nagparitoke din? Di si Sarah. Di ba? Si Sarah at Kitty nagpa-renovate ng mga mukha. Di ba? Sila lang. Sino pa? Si Pulong, si Baste. Yung mga yan ang nakakapasok. Di ba? Tapos ibibintang nyo na naman yung naratibo nyo, siguro plano nyo, no? Malamang,
Malamang pinaplano nila, nakatayin na yung tatay nila. Gusto lang nilang ibintang yung kasalanan sa ibang tao para nga naman wala silang pananagutan. Di ba? Di ba? Tama ba? Ganun yun eh. Oo. O sabihin, mga vlogger natin, sabihan nyo na, sila Banat Bay, sila Libayan at yung mga, nagbablog na kahit na hindi na maligo, 2 araw, 3 araw, minsan umaabot pa ng 1 buwan. Di ba? O, babaho ng mga yan eh. Ewan ko lang. Oo. Ewan ko lang, Marian Tomas. Saredel. Oo, Maria, Ewan ko lang kung makatagal kayong makipagsupsupan ng nguso dyan. Oo. Kapag kaya mga yan, maamoy nyo mga kababayan, ay nako! Oo. Baka sabihin nyo, pati sarili nyo, amuyin nyo yan. Grabe. Oo. Sabi mga kababayan, yung amoy daw mga kababayan, hindi mo matitiis eh. Sabi ko naman, bakit sila laging magkasama? Paano hindi magkakasama? Iisa na amoy nila. Dito na tayo. Oo, dito na tayo. Walang yan na yan. Mauubos yung oras natin sa kakapatawa. Oo nga, Bulaklak Kabiling, Evelyn Calision. Kanina pa ako patawa ng patawa sa inyo, Papansin ko lang, pero di kayo nagla-like, Mag-like kayo. Eto na, mga kababayan ko, pakinggan nyo maigi ito. Kinumpirma ng doktor na itinalaga ng International Criminal Court ang lumalalang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinahayag ng korte ang diagnosis kasama ang kahilingan ng mga abogado ni Duterte na ipagpaliban ang kanyang paglilitis kaugnay ng kasong crimes against humanity. Ipinagpatibay ng eksperto ang mga pahayag ng kampo ni Duterte. Ayan na, nakahanap na daw ng kakampi yung pong kampo ni Duterte na talaga daw mga kababayan, si Digong ay humihina na ang memorya. Ibig sabihin mga kababayan, nagiging ulyanin na. Ulyanin, oo. Kung inyong matatandaan yan mga kababayan, di ba? Sabi niya noon, pagka pumunta ang mga taga-ICC, anong gagawin mo, Mr. Duterte? Sabi niya, sipain ko sila, ma'am. Pag pumunta sila rito, sipain ko. Pag ako, dinala nila doon, sisipain ko sila ron. Di ba? Ganon si Duterte noon, mga kababayan, Ganon sila. Oo. Tuloy. Andali lang, Maria Cristina. Tapusin natin tong video. Ng panghihinayang o panghihinang kanyang memorya, executive functioning, maging ang kanyang visual at spatial skills. Malabo na rin daw yung mata, mga kababayan. Baka mamaya, pag lumapit sa kanya, sino? Pag lumapit sa kanya si Banat Bay, mapagkamalang mapagkamalang asong gala. Di ba? Yung mga askal ba dyan sa tabi-tabi, Kaya ikaw, Banat Bay, pagka ikaw, lumapit kay Digong sa panahon ngayon, yung sombrero mo, wag mong tatanggalin. Baka mapagkamalang kang aso eh. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, wala sa konklusyon ng medical expert na hindi fit to stand trial si Duterte. Nako! Kasinungalingan pala! Grabe talaga ito, mga kababayan, itong mga kampo ni Sara, Ito na naman, mga kababayan, hindi naman pala ganon ang interpretasyon ng resulta netong medical test ni Digong. Grabe talaga yung kasinungalingan nyo. To, kininayo, nagmumuryot kayo nga talaga. Diba? Diba, Karuba? Nagmumuryot da. Wala. Eto, kinontra mga kababayan ni Atty. Conti, etong interpretasyon na sinasabi na medical report,
na sinasabi daw ng mga eksperto na itong si Digong ay mahina na ang memorya at mahina na rin ang mga mata. Pakitaan nyo kaya ng pepeng pahalang yan. Doon lang ako maniniwala kapag hindi niya alam na pepeng pahalang. Wala sa konklusyon ng medical expert na Ayan, wala sa konklusyon ng medical expert ang sinasabi ng kampo ni Duterte. hindi fit to stand trial si Duterte. Nako, Dagdag ni Conti, wala din daw katotohanan na hindi fit na tumayo para matuloy ang hearing, ang trial. Grabe, no? Kaliwas ang sinasabi ng defense team sa pahayag ng anak ni Duterte na si Kitty Kamakailan na hindi dapat mag-alala ang publiko sa Yun naman pala si Kitty. Buti pat si Kitty. Kitty, sa totoo lang, yung mga naging boyfriend mo, hindi naman nalalayo yung mukha ko eh. Ngayon, natutuwa na ako sa'yo kasi nagsasabi ka ng totoo eh. Di ba? Alam mo na ha. Buti pa si Kitty nagsasabi ng totoo. Kumpara dito sa mga matatandang kapatid nito. Di ba? Ito. gaya ng kanyang ama. Maaari rin anyang italakay ang fitness to stand trial ng dating Pangulo kapag nagsimula na ang paglilitis. Yan! Pag nagsimula na raw ho ang paglilitis, doon tatalakayin itong kasinungalingan ng kampo ni Duterte. Gumagawa na naman sila ng alibay para nga hindi po mapaharap itong matanda sa kanyang mga biniktima. Di ba? Yun lang yan. Ano kayang sasabihin ni Digong kapag nandyan na sa harapan niya yung mga biniktima niya, yung pamilya ng pinatay niya, yung pinatay yung anak, asawa, mga kababayan ko, kapatid, pati yata yung mga kabit eh. Di ba? Yan. Yan yun, mga kababayan ko. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.